Magandang gabi mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ngayon ay ikatatlong araw ng Simbang Gabi. Ang ating Simbang Gabi sponsors ay ang Alvarez and Mortel families, Paterno and Leonora Nitura and family, Barangay Amihan, Pagcor Facilities Management and Engineering Development Breakfast Club. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Father Jello Parlan, ang ating parochial vicar. Magsitayo ang lahat. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Umaawit ng masayang papuri. Tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo
naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryong ito. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at habag. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao. Pagindapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papurihan, niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid, sa'yo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain naway niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina kami turuan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Ezrom at si Ezrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang anak ni Abia, ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zerubabel. Si Zerubabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikatlong araw po ng ating pagsisimbang gabi. Nalalapit na talaga ang Pasko. Pero siguro po ay nararamdaman natin na kakaiba ang Pasko ngayon. Hindi katulad ng Pasko noong mga nakaraang taon. Nararamdaman nyo ba yon? Ako rin po, nararamdaman ko kasi dati kapag simbang gabi, siksikan tayo sa simbahan. Ngayon, medyo may mga pagitan tayo. Pero dati, talagang dagsa ang mga tao sa simbahan. Kakaiba ang pagdiriwang natin ng Pasko ngayon. At marahil sa isang banda ay napatanong ka rin, may pandemic. Pandemic ngayon. Meron pa rin bang Pasko? Baka sumagiw din po sa isipan nyo yan. Kaya, may pandemic, may dahilan pa ba para mag-celebrate tayo? Alam po natin ang sagot. Meron pa rin bang Pasko? Aba, oo, syempre. Meron pa rin. At magandang pagkakataon po itong sitwasyon natin ngayon para pagnilayan kung bakit
meron pa rin naman talagang Pasko. Nawa po sa ating araw-araw na pagsisimbang gabi, araw-araw na pakikinig sa salita ng Diyos, maging mas matibay sa atin kung bakit sa harap ng ating pinagdaraanan ngayon ay meron pa ring Pasko. Meron pa rin bang Pasko? Ano ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito? Sa Ebanghelyo po natin, narinig natin, punong-puno ng pangalan. Actually, nakakapagod pong basahin. Nakakabulol. Meron po bang nakatanda nung aking binasa? Na-memorize niyo po ba kung sino yung anak ni sino? Dito po sa harapan, bigyan ko kayong premyo pag nagawa po ninyo. 2,000. Wala? Ligtas ako, ligtas. Puro po pangalan ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Ito po yung tinatawag nating the genealogy of Jesus. Sa madaling sabi, the family tree of Jesus. Kung saan makikita natin, malalaman natin kung saan siya nanggaling, kung sino ang kanyang mga ninuno at kamag-anak. Yung iba po sa mga pangalan na narinig natin ay kilala natin. Sikat na mga tauhan sa Biblia. Pero marami rin sa mga pangalan na ito, sa listahang ito, ay hindi natin masyadong kilala. Sabi po ng mga scholar, kung susuriin natin kung sino itong mga binanggit sa genealogy ni Jesus, yung iba sa kanila ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, namuhay ng banal, namuhay ng matapat sa Panginoon. Pero alam nyo ba na sa listahan ding ito, marami din ang sablay. Sa listahan ng mga ninuno ni Jesus, merong prostitute, may manlilinlang, may mamamatay tao, may nakiapid, may nang-agaw ng asawa, ng may asawa, kasama po doon sa lineage ng ating Panginoon. Pero lahat sila ay naging bahagi ng plano ng pagliligtas ng Diyos. Sama-sama, bumubuo sila ng mahabang linya ng angkan ni Jesus. At sa dulo ng masalimuot na linya, na kwento na ito, sa tuktok ng family tree, naroroon si Jesus. Alam niyo po, kung tutuusin, pwede naman sanang pumili na lang yung Diyos ng mga perpektong tao para maging ninuno at kamag-anak ni Jesus. Si Mama Mary nga naging Immaculate Conception dahil yung kanyang sinapupunan ay magiging tagapangalaga ng ipapanganak na Mesiyas. Kung tutuusin, pwede namang iloobin ng Diyos na pumili na lang ng mga perpektong tao para maging kamag-anak ng Panginoon. Si Jesus yung pinaghahandaan Yung mga taong walang bahid dungis, mga taong puspos ng kabanalan. Kung tutuusin, pwede naman sana na dun sa listahang ito, kung may nagkamali, tanggal na. Ba't mo pa isasama? Canceled na. Hindi nakasali. Yung mga gumawa ng kalokohan, burado na, tigil na. Ulitin na lang ulit sa umpisa. Pwede po yun.
Pero hindi eh. Ang mga ninuno ni Jesus ay mga taong banal at meron din namang mga makasalanan. May mga taong tapat sa Diyos. Meron din namang mga nagtaksil sa Diyos. May mga naging kakampi ng Diyos at meron ding kumalaban sa Diyos. Hindi na maikakaila yun. Hindi na mababago yun. Hindi na mababago yung ating family history kung papaanong hindi na natin napipili kung sino yung ating magiging magulang, kung sino yung ating magiging kapatid, kung sino yung ating magiging mga kamag-anak. Wala sa ating nakapili. Hindi na mababago yun. But what was their saving grace? Na sa dulo ng lahat ng ito ay si Hesukristo. Sa dulo ng masalimuot na kwento ng sangkatauhan ay si Hesukristo. Ngayon po, balik tayo dun sa ating tanong. Meron pa rin bang Pasko? Oo, meron pa rin. Hindi na natin mababago ang mga pangyayari. Hindi na natin mababago yung mga karanasan natin. Dati, nangyari na. Ito pong sitwasyon natin ngayon, pag ito'y inalala ng mga salit-saling henerasyon, pag sinabing 2020, palagi ng kadikit, COVID, pandemic. Pag sinabing 2020, palaging, ay, COVID yung taon na yan. It will go down in history. Yun atin pong mga karanasan, nakaukit na sa kasaysayan. Ngunit kahit gaano pa kasama iyan, kahit gaano pa kapangit iyan, kahit na gaano pa yan kadilim na bahagi ng buhay natin, sa dulo ng kwento, si Hesukristo. Meron pa rin bang Pasko? Meron pa rin. At iyon ay dahil hindi sinukuan ng Diyos ang sangkatauhan. God did not give up on humanity. Kaya ano po ang hamon sa atin? Ang hamon sa atin, huwag ding isuko ang laban. Kung nagkamali ka, kung nabigo ka, kung may nagawa kang hindi ka tanggap-tanggap, oo, nangyari na. Nagawa na. Natapos na. Pero hindi pa iyan ang huli. Umasa tayo na sa huli ay darating si Jesus. At sa kanyang pagdating, tanggapin natin siya at hayaan natin na ang grasya niya ang magtama sa atin. Manahimik tayo sumandali at alalahanin natin ang mga pagkakataon, lalo na sa taong ito, na naramdaman nating hindi tayo sinukuan ng Diyos.
Magsitayo ang lahat. Hangad nating lumakas ang ating pananampalataya, ang ating pananampalatayang Kristiyano, sa pagsasam na ito para sa Pasko. Puno ng pananabik ating sambitin, Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa gitna ng kanilang mga kakulangan at kahinaan, ay maihanda nila ng buong sigasig ang mga tao para sa pagdiriwang ng pagsilang ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, upang sa taong ito ng misyon sa mga bansa, ay makita nila sa lahat ng gusot sa kasaysayan ng simbahan ang magandang balak ng Diyos para sa pagkakaisa ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang sa harap ng mga patong-patong na suliranin ng ating lipunan, lalo na ang mga pahirap na dinala ng COVID-19 pandemic, ay makaya pa rin nilang itaguyod ang kapakanan ng tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naguguluhan sa dami ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, upang mamalas pa rin nila ang ganda ng balak ng Diyos para sa kanila at sa mga mahal nila sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagsisiyam na ito para sa Pasko, upang sa kabila ng ating mga pagkakamali, ay masigasig pa rin nating maisabuhay ang pananampalatayang Kristiyanong ating minana sa ating mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puspos ng karunungan at kabutihan, binalak mo ang aming kaligtasan sa simula't simula pa ng aming kasaysayan. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritu Santo upang maging matatag kami sa pananampalatayang Kristiyanong dinala sa aming kapuluan halos 500 taon na ang nakalilipas at naging mga tunay kaming alagad ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagdating niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunay tayo, sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Hinihiling namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo at magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose na aming patron, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikipagkaisa kay Hesukristo. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magdiwang sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sandali para sa ilang mga paanyaya. Patuloy pa rin po ang ating imbitasyon sa lahat na makibahagi sa ating gift-giving tree. Alam niyo po, nakakalbo yung puno, pero araw-araw parang namumunga ulit, no? Kaya pwede pa ulit po tayong pumitas kung gusto po natin. At kung nasa inyo na po yung inyong mga offering para po sa ating mga kaparokya, pwede nyo pong dalhin sa inyong pagsisimba. Ilagay po sa harapan ng altar ni San Jose bago o pagkatapos nyo pong magsimba. O kaya po, kung nag-grocery kayo, tapos dala nyo na, at oras naman, may bukas naman po yung parish office, pwede nyo na pong iiwan doon. No? Para ito po'y ipunin natin, isort natin, at ibibigay po natin sa ating gift-giving para po sa ating mga kaparokya. Sa darating pong Sabado, December 19, ay gugunitain po natin ang 35th anniversary of the dedication of our parish church. Yung araw kung kailan itinalaga yung ating simbahan, ito pong gusaling ito, para maging simbahan at maging tahanan ng Diyos. Ang atin pong natatanging misa ng pasasalamat para po sa 35th anniversary, yung ating special mass, ay yung atin pong 4 a.m. na simbang gabi itong darating na Sabado. Panghuli po, nais po nating pasalamatan ang atin pong mga sponsors para po sa ating misa ngayong gabi, December 17. Ang from Barangay Amihan, Paterno and Leonora Nitura, the Breakfast Club, Pagcor Facilities Management and Engineering Department, Alvarez Mortel and Nitura Family. Maraming salamat po sa inyo. Magsitayo po tayong lahat, tanggapin na po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.